Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating series sa atin pong sinimulan na 10 Commandment, ay atin po ngayong ipagpapatuloy ito. Nasa ika-siyam na utos na po tayo, at ito po ay nagsasabi na you shall not bear false witness. Ito po ay nasa Exodus chapter 20 verse 16. Pero bago po tayo magpatuloy, ay saglit nating balikan ang ilan sa mga utos. Una, Exodus 20 verse 3, commandment number 1, you shall have no other gods before me. Number 2, Exodus 24 to 6, you shall not make for yourself a carved image. Exodus 20 verse 7, you shall not take the name of the Lord your God in vain. Commandment number 4, Exodus chapter 28 to 11, remember the Sabbath day to keep it holy. Commandment number 5, Exodus 20 verse 12, honor your father and your mother. Exodus 20:13, you shall not murder. Seventh commandment, Exodus 20:14, you shall not commit adultery. Commandment number 18, Exodus 20:15, you shall not steal. At ngayon pong araw na ito, ika-siyam na utos. Exodus 20:16, you shall not bear false witness. Araw po ngayon ng Biyernes, hindi po natin matatapos, may natira pa hong isang utos, at ito po'y tatapusin natin sa Monday. Ngayon pong araw na ito, before we dig into the study, to the lesson, let me begin with a brief survey. Kayo po na mga nakikinig sa akin, meron po tayo ngayong 18 na naka-tune in. No, maaga pa ho eh. So may 18 na nanonood sa atin ngayon. Sa inyo po na 18 na nanonood sa akin, ito po ang tanong. Pwede niyo po bang pakitaas ang inyong kamay kung kayo ay nakapagsinungaling? Ayan. Kung kayo po ay nakapagsinungaling, palagay ko po nakataas ang inyong mga kamay. Kung hindi naman nakataas ang inyong mga kamay ngayon, gusto ko pong sabihin kayo ay sinungaling. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, in Psalms 116 verse 11, tayong lahat ay sinungaling. In my alarm I said, everyone is a liar. Psalms 116 verse 11. Wala po sa ating makakatingin sa salamin at titingnan sa mata ang tao sa salamin at sasabihin niyang, uy, hindi ka nagsinungaling kahit kailan. Sapagkat ang totoo, lahat tayo ay sinungaling. Noong 2002, a University of Massachusetts do a study. At sa pag-aaral, they found that 60% of people lied at least once during a 10-minute conversation and told an average of 2 or 3 lies. Sa katotohanan po ng pag-aaral na ito, napatunayan na ang tao kapag nakipagkwentuhan ng 10 minuto, siya ay nakapagsasabi ng at least 2 hanggang 3 kasinungalingan. Kapag ang tao ay nagsasalita ng higit sa 10 minuto, maaari mo raw panghawakan na maaaring 2 o 3 sa kanyang sinabi sa 10 minuto ay kasinungalingan. Ang mga pulpito, ang mga podium, ang pananambahan paglinggo, hindi palibhasa pastor ang nagsasalita, ay siguradong lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Maging ang inyong lingkod na minsan nagko-consume ng 1 oras sa pangangaral dito sa Tinig ng Pag-asa, baka hindi ninyo alam na maaaring sa mga panahong yon, higit sa 3 kasinungalingan ang aking nasasabi. Kaya sa katotohanan ito, nais ko pong paalalahanan ng bawat isa na kung tayo'y nakikinig, maging sa tingin natin pinakabanal at pinakamalapit na tao sa Diyos, katulad ng mga taga-Berea,
suriin natin ang kanilang sinasabi dahil baka ito ay kasinungalingan. We all tell lies. We are all liars. At napatunayan din sa pag-aaral sa University of Massachusetts na magkaiba ang pagsisinungaling ng babae at lalaki. The study also found lies told by men and women are different, especially in content. Halimbawa, ang mga babae ay nagsisinungaling to make the person they were talking to feel good. Ang mga babae magsisinungaling para proteksyonan ang kanilang kausap. Like for instance, merong kausap na babae, yung isang babae may kausap na kaibigang babae. Sinabi nung kanyang kaibigan, "Huy kumare, maganda ba ako?" Maaaring sumagot yung kausap at sabihin, "Oo mare, napakaganda mo." Pero hindi naman. "Mare, sexy ba ako?" "Oo mare, sexy ka." So, magsisinungaling ang babae para proteksyonan ang kanyang kausap. Ano kaibahan nito sa lalaki pag nagsisinungaling? Ang lalaki pag nagsisinungaling, most often to make themselves look better. So nakita niyo po, napatunayan, ang lalaki pag nagsinungaling, isa lang ibig sabihin, iniligtas ang sarili, pinoproteksyonan ng integridad niya, o para sa kanyang sarili. Pero ang mga babae daw pag nagsinungaling, most often to make the other person feel good. Ayan, kaya magkaiba rin pala, no? At ito po ay survey. Hindi ko po alam kung iyan ay katotohanan, pero kayo na po ang tumuklas at kayo na po ang magsabi kung totoo nga ang survey na yan. So nasa 9th commandment po tayo, and let us go and understand the commandment. Mga kapatid, the 9th commandment is more than a prohibition against lying. The 9th commandment addresses the preservation of truth, the protection of reputation, and the integrity of justice in human society. Parati ay sinasabi ko dito sa Tinig ng Pag-asa, ang mga utos na yan ibinigay ng Diyos hindi lang bilang prohibition, hindi lang pagbabawal. Ibinigay ng Diyos ang mga utos na yan sa bansang Israel at sa ngayon ay sa lahat ng mananampalataya bilang proteksyon. It is not just a prohibition but a protection. Nung nakaraang pag-aaral natin, we summarize commandment number 8 this way. When we steal, we take from person who possesses it and from God who owns it. When we trust God's providential provision, we will treat people and their property with respect. Bilang summary, short review, the 6th commandment protects a person's life. Thou shalt not murder. Hindi lang ito prohibition to kill, kung hindi a protection of someone's life. Not only someone's life, but the very life that human have. Akin, buhay ko, buhay nila, buhay ng lahat. Dapat po ay proteksyonan dahil iyon ang utos na ika-6. The 7th commandment, thou shalt not commit adultery, protects marriage. It is not just only a prohibition of adultery, but a protection of the sanctity of marriage covenant. The 8th commandment, yesterday we discussed thou shalt not steal, a protection of personal property. God gave the 8th commandment not only just as a prohibition, but a protection of personal property. At ngayong araw na ito, mga kapatid, we will go to the 9th commandment, which protects the reputation of others. Thou shalt not bear false witness. Kaya kung titingnan niyo, mga kapatid, lahat ng ito, ang lahat ng mga utos, hindi lang pagbabawal, kundi proteksyon sa iba't ibang mga bagay. Kahit na ang naunang 4 na utos that pertains to God, it is
also a protection. Protection that there will be no other God but God. Protection that the name of God will not be used in vain. Protection for the Sabbath, which is God created as holy. Kaya napakagandang pag-aralan nito. Hindi ko po alam kung ganito ninyo tinitingnan ng 10 utos o kabilang kayo doon sa mga napaniwala ng mga pastor sa panahon natin ngayon, noong mga hyper-faith na tinatawag, hyper-grace na sinasabing tayo nasa biyaya na wala ng kabuluhan ang mga utos na yan, hindi na tayo sakop niyan. Mga kapatid, yung po'y napakalaking kabulaanan sapagkat ang Diyos nung iniligtas ang bansang Israel, saka sila binigyan ng utos para makapamuhay ng isang buhay na kalugod-lugod sa Kanya. Ganon din naman ikaw, nung ikay na born again at ikay iniligtas ng Diyos, pinagkalooban ng pananampalatayang makilala ang Kanyang bugtong na anak, ikaw ay kailangan mamuhay ayon sa Kanyang panuntunan. And we adhere and we follow still the commandments of the Lord. Importante lang na maunawaan natin kung ano ang scope, kung ano ang kabuuan, ang historical covenant context ng bawat kautusan para ma-appreciate natin ito ng lubusan at mai-apply natin sa ating buhay ng tama at ayon sa kasulatan. Amen po ba mga kapatid? Now, let us go to the historical and covenant context of the Ninth Commandment. So, the Ninth Commandment in its original Old Testament context is a commandment particularly relevant to courtroom settings, where bearing false testimony could lead to wrongful punishment including death. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang Ninth Commandment ay napakahalaga sapagkat ang pagsasabi ng kasinungalingan hindi lang nagpapahamak sa taong nagsasabi o hindi lang nagpapahamak sa taong pinagsisinungalingan, bagkus maging ang mensaheng kanyang sinasabi ay nagpapahamak sa tao. Maaaring pansamantala na ililigtas ng taong nagsisinungaling ang kanyang sarili, pero basically nagpapahamak siya. Naaalala niyo ba mga kapatid ang ginawa sa ating Panginoong Hesukristo? Naaalala niyo ba mga kapatid na ang ating Panginoong Hesukristo sa kamay ni Pilato, ang sabi ni Pilato, wala akong nasumpungang kasalanan sa taong ito. Pero dahil ibinigay ni Pilato ang Panginoon sa mga tao, sa mga pinunong Hudyo, ay naglabas sila ng mga fake na mga witness. May mga lumabas na nag-aakusa sa Panginoon, mga false testimonies, na sinasabing si Jesus daw ay insurrectos o siya ay isang rebelde dahil narinig nila si Jesus nagigibain ng templo at sa ikatlong araw ay muling itatayo. Dahil doon ay naging cause ito para ibigay ni Pilato si Jesus sa mga tao at hilingin kung ano ang gustong gawin ng mga tao sa kanya. Ganon ka-devastating mga kapatid ang kasinungalingan na binabanggit natin, kung lalo na nga po sa usapin ng courtroom settings. God was building a just society in Israel where truth was foundational to righteousness and community life. Kaya ibinigay niya sa 10 utos kasama ang huwag magsisinungaling. In a covenant society, truth-telling is not optional. False testimony disrupted justice, sowed discord, and offended the God of truth. Kaya napaka-importante po nito. Ngayon, ano ang sakop ng utos na ito? Let us look at the broad scope of the commandment. Following the Reformed hermeneutic, the Ninth Commandment is not limited to legal perjury. The Ninth Commandment includes, una, prohibited, pagbabawal. Ano ang pinagbabawal sa Ninth Commandment?
Pinagbabawal ang pagsisinungaling, slander, gossip, and exaggeration, twisting someone's word or motives, flattering or withholding the truth in situations where it is due, passing along unverified reports or rumors. Those are prohibited. Sa madaling sabi, bawal talaga ang fake news. Ipinagbabawal maging ang flattering. Ano ba yung flattering? Yung sasabihin mo dun sa tao na, uy, ang sexy-sexy mo, pero 400 pounds yung tao. Uy, ang ganda-ganda mo, pero hindi naman ganun kagandahan. Tapos sasabihin natin, ang sabi, beauty is in the eyes of the beholder. No, para makalusot dun sa kasinungalingan. Flattering, pambobola, ano po? Or withholding the truth in situation where truth is due. Yung kailangan mong sabihin pero hindi mo sinabi. O kaya binabaluktot mo yung salita para magkaroon ka ng ibang motibo. O pagsisinungaling, slander, at exaggeration. Iyan po ang ipinagbabawal ng 9th commandment. Now, sinabi natin kapag may prohibition, meron siyang pinoproteksyonan. Ganun po ang ating pagtanaw sa 10 commandment. Ano ang required sa 9th commandment? The 9th commandment required 1. Loving the truth. At ang sabi ng Biblia, Jesus is the way, the truth, and the life. You shall know the truth. Who is the truth? Jesus. And the truth will set you free. Who will set you free? Jesus. At kapag alam natin ang katotohanan na si Jesus at tayo pinalaya sa katotohanan, sa kasinungalingan dahil si Jesus ay katotohanan, mamumuhay tayo ngayon sa katotohanan. Amen? We are no longer in the dark but in the light. Tayo ngayon ay nasa katotohanan na at dapat tayong umibig sa katotohanan. Kaya nga po, ang buhay Kristiyano ay dapat buhay ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Pangalawa, we need to speak the truth in love. That is required. We need to always speak the truth in love. Kahit na masakit ito. Kasi ang tawag doon, mas tama at mas may pakinabang ang salitang may sakit kesa sa pagkokonsil o pagtatago ng kasinungalingan. Do you know and do you remember what happened when David was caught in an adulterous relationship with Bathsheba? Sino ang nagsabi ng totoo? Di ba si Nathan? Pumunta si Nathan sa hari at sinabi ng hari, mahal na hari, napakagaling ng paraan ni Nathan ng pagsasabi ng totoo. Sinabi niya sa hari, meron pong isang pamilya na merong isang alagang maliit na tupa. No po? O meron pong isang mayaman na maraming alagang tupa at yung pamilya ay meron lang isang alagang tupa. Nung dumating ang mga bisita ng mayaman, sa halip na magpatay doon sa kanyang kawan, kinuha pa niya ang nag-iisang alaga ng kanyang kapitbahay at ito ang inihanda sa kanyang mga bisita. Ano po masasabi ninyo, mahal na hari? At ang sabi ng hari, napakawalang hiya ng taong yan. Dapat siyang mamatay. Ang sagot ni Nathan, ikaw po yun, mahal na hari. Ikaw po ang tinuturo at tinutukoy ng parabola. At wala pong nagawa si Haring David kung hindi itungo ang ulo dahil nalantad ang kanyang kasinungalingan at ang katotohanan ay inilantad ni Nathan. So we need to speak the truth in love. Tayo po minsan para wag na sabihin, baka magdamdam pa. Pero lalo tayo nagpapahamak. Yung kaibigan mo na alam mong may body odor, kaibigan mo yun. Alam mong pinagtitinginan lagi, alam mong laging pinag-uusapan, alam mong laman ng lagi ng mga kwentuhan na pwede mo namang gawa ng paraan sa pamamagitan ng paglapit at pagsasabi ng totoo. Pero hindi mo ginagawa. Those are basic example. O kaya naman ang isang kumpare mo na alam mong lulong sa ipinagbabawal na gamot,
Hinahayaan mo lang, hayaan mo na, buhay niya yan eh. Hindi ko naman siya, wala akong pakialam sa kanya. Desisyon niya yan eh. So we need to speak the truth in love. Gagawin natin ang pagsasabi ng totoo dahil sa pag-ibig. Sasabihin natin ito dahil nagmamahal tayo at nagmamalasakit. Pangatlo, required also is defending our neighbor's good name. Iniingatan natin ang pangalan ng ating kapatid. Pag sinabing neighbors, kapatid yan eh. Kapananampalataya yan eh. Magmamalasakit tayo sa mga yan. Hindi natin sisirain ang kanilang mga pangalan. Hindi natin sila pakakalatan ng mga fake news. Minsan, kapatid sa kapatid, sila yung mga nagsisiraan. Silang nasa loob ng simbahan, sila yung nagchichismisan. Kaya ang simbahan ay nahahati dahil po sa pagsuway sa ikasyam na utos. Yung mga ipinagbabawal katulad ng lying, slander, gossip, exaggeration, twisting someone's word or motives, flattering, passing along unverified reports or rumors, sa loob ng simbahan nangyayari yan. Sa halip na mag-ibig at ibigin ng katotohanan, magsalita ng katotohanan ng may pag-ibig at ipaglaban, ang reputasyon at pangalan ng kapatiran hindi natin ginagawa. Kaya ano nangyayari? Katawan mismo ni Kristo, ang iglesia mismo, ang nawawasak. At panghuli, promoting honesty and transparency in speech. Alam niyo mga kapatid, kapag ikay nasumpong ang napakahilig magsinungaling, ano nangyayari? Ayaw ka ng paniwalaan. You remember the boy who cries wolf? Yung story, the boy who cries wolf, hindi po ba? Na yung bata ginawa siyang tagapagbantay ng lobo, naisip niya, ano kaya kung sumigaw ako ng lobo, lalapit kaya, darating kaya yung mga tao? So sinubukan niya, sabi niya, lobo, wolf, wolf. Naglabasan yung mga tao. Dahil nga sumigaw siya ng meron lobo, tuwan-tuwa siya. Uy, maglalabasan pala kayo kapag sumigaw ako ng wolf, wolf. Sabi niya, subukan ko kaya uli on the second time. Sumigaw uli siya, wolf, wolf. Naglabasan uli yung mga tao. But on the third times, sabi ng mga tao, nung sumigaw uli yung bata ng wolf, wolf, wala, nanloloko lang yun, wala talagang wolf. And during that time, lumabas talaga yung wolf. Alam niyo mga kapatid, ganun din tayo eh. Kapag nasumpungan tayong nagsisinungaling, napakahirap na tayong pagtiwalaan uli. Nakasalalay sa labi ng mga mangangaral ang integridad ng kanyang pagmiministeryo. Ang kapangyarihan ng pulpito ay nakasalalay sa taong itinatayo mo doon. Ang tao ba na nakatayo sa pulpito at nangangaral ay masusumpungan sa katotohanan o madalas ay kasinungalingan. At ang simbahan, we should promote honesty and transparency sa pagsasalita. Amen mga kapatid. Hindi pwede yung sinabi mo sa kaliwa ay hindi naman ganon ang sinasabi mo sa kanan. Kailangan yung sinabi mo sa dilim ay ganon din sa liwanag. Now, pang-apat na punto na nais kong pagtuunan ng pansin ay ang katotohanang ang Diyos ay totoo. Let us look at the theological foundation of the ninth commandment. God is truthful. Can we say amen to that? Ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Truth is not just a divine virtue. It is an attribute of God. God is truth and there is no evil on Him. Ang sabi ng Numbers 23 verse 19, God is not man that He should lie. Na-establish na natin kanina yung konsepto na ang tao ay sinungaling. Tayong lahat ay sinungaling. Pero ang Diyos kailanman ay hindi nagsisinungaling. Ganon na lamang ang kanyang galit sa kasinungalingan. Tama?
Ang sabi ni Jesus, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Because God is truth, we must tell the truth. Amen, mga kapatid? Because that is the character of God. We are created in the image and likeness of God. Ngayong tayo mga mananampalataya na ipinanganak ng muli, tayo ngayon ay mamumuhay saan? Sa katotohanan. At dapat tayo'y lumakad sa wangis ng Diyos na katotohanan. So simply put, God wants His children to be truthful because God is truthful. Everything God says and God does is true because He Himself is truth. Isaiah 65 verse 16, He is called the God of truth. Numbers 23:19, it is impossible for God to lie. And Numbers 23:19, no, Hebrews 6:18 pala, no, sorry. Nalalabuan ang aking mata. God is not a man that He should lie. Sa Numbers 23:19. Nandiyan naman po sa ating PowerPoint. Kung wala po kayong PowerPoint at hindi nyo po nakikita ang inyong mga cellphone screen, uulitin ko. No, Isaiah 65:16, He is called the God of truth. Hebrews 6:18, it is impossible for God to lie. Numbers 23:19, God is not a man that He should lie. And in Psalms 51 verse 6, David tells us what God delights in. Saan daw nalulugod ang Diyos? Psalms 51:6, Behold, you delight in truth in the inward beings. Kinalulugdan ng Diyos ang katotohanan. Kung papaanong hindi siya pwedeng magsinungaling, imposible sa kanya magsinungaling, at kung papaanong kinamumuhian niya ang kasinungalingan, sabi ni David, nalulugod naman ng Diyos sa katotohanan. Amen? Now, let us look at point number 5, the New Testament fulfillment and the applications of the Ninth Commandment. Si Jesus, He condemned falsehood with great seriousness. Galit na galit. Ito po yung patutunayan ko sa inyo na ayaw ng Panginoon ng kasinungalingan. Sa Matthew, sabi diyan, let what you say be simply yes or no. Anything more than this comes from evil. Matthew 5:37. Sinabi ng Panginoon, ang inyong salita'y oo kung oo at hindi kung hindi. Higit pa riyan ay galing na sa kasamaan. Si Apostol Pablo, he exhorts the church. Sa Ephesians 4:25, ano po ang sabi niya? Therefore, having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members of one another. Sa atin pong pananampalataya, from the Reformed perspective, these verses reflect the sanctification of the believer. We should grow in holiness by conforming more and more to Christ, who is the truth. Amen, mga kapatid. And to illustrate this, let me give you point number 6, some illustrations. Number 1, the courtroom example. Anong ibig sabihin yan? Imagine a witness lies under oath in a court. The accused is convicted based on false testimony and suffers unjustly. This scenario mirrors the exact intent behind the commandment's original wording. It reminds us how safe or how truth safeguard justice. Di naman lingid sa inyo mga kapatid yung ginagawa ng Senado, katakot-takot na hearing. Hearing dito, hearing doon for the aid of legislation. Ano po? Hearing dito, hearing doon. Hanap ng witness dito, hanap ng witness doon. May mga tao na nalalantad na mga kapatid sa napakalaking kahihiyan. Pero hindi naman maihabla kasi for the aid of legislation lang yon. Yung pong ginagawa ng Senado ay hindi naman yan criminal court kung saan ang nililitis ay pwede nang ikulong. Hindi. Ang layunin lang nun
ay para sa kanilang paggawa ng batas. Ironically, si Pangulong Duterte ay naimbitahan na sa Senado for the aid of legislation. Katakot-takot na po ang nag-hearing at ang dami na pong pumuntang mga witness. Bakit hindi nila idinimanda? Bakit walang nagdemanda kung totoong merong mga patayan sa Davao? Kung sinasabing 30,000 ang napatay doon sa war on drugs, bakit walang nagdemanda sa Korte ng Pilipinas? Kasi ang gusto nilang mangyari ay doon sa ICC idemanda. Lahat po ito ay moro-moro ng mga politiko. I am not for Duterte. I am not for Duterte. I am for the truth. Bakit si Sara? Si Sara Duterte lamang ang ini-impeach ngayon? Bakit hindi yung si Tambaluslos? Nakikitambaluslos na ako. O yung Speaker of the House, bakit hindi yon? Bakit hindi yung mga senador? Bakit hindi yung mga congressman na lahat yan magnanakaw? Nilalahat ko po yan. Parati ko po sinasabi sa inyo, kahapon tinalakay ko na ito. You will need 200 to 300 million to run for senator. Sinong matino ang isip na senador nagagasta ng 300 million kung wala siyang mapapakinabang sa posisyon? Kaya lalahatin ko na ho, magnanakaw ang mga yan. Kaya, sa court, kapag merong isang nagsabi na hindi ika magnanakaw yan, pinalaya nyo ang isang magnanakaw. At pag meron namang isang inosente at sinabi nyong magnanakaw yan at yan ay naparusahan at namatay, ikaw ang mananagot dahil sa iyong kasinungalingan. At ito po yung nangyayari mga kapatid. Nakakalungkot pero marami pong ganitong klase ng mga kaso. Nanood po ako ng Tulfo nung isang araw. May isang lalaki na nag-a-apply ng trabaho, kumuha lang ng police clearance. Yung police, nakita yung kanyang pangalan, may kaparehas na may kaso. Ang kaso po niya ay napakababaw naman, 5 araw lang na pagkakulong. Sa halip na i-verify kung totoong siya yon, wala kasi middle name, ang ginawa, hinuli nila yung kumukuha lang ng police clearance, ikinulong ng 5 araw. Kaso, natapat yung paglaya niya ng Sabado, hindi siya pwedeng palayain, na-extend pa ng hanggang Lunes. 8 araw na kulong yung taong wala namang kasalanan. Kaparehas lang yung pangalan. Kaya dinala niya kay Tulfo. Nakuha niyo po mga kapatid, dahil sa mga maling impormasyon, dahil sa mga maling akusasyon, marami pong napapahamak. Kaya napakahalaga ang pagsasabi ng katotohanan because it will safeguard justice. Second, gossip in the church. May isang miyembro ng simbahan nakarinig ng rumor. Ikinuwento niya ito without confirmation. Yung reputasyon ng taong kanilang pinagkismisan ay nawasak. Nagkahiwalay ang mag-asawa, napahiya siya sa kanyang mga anak. Later, it turns out to be false. Even if unintended, this breaks the 9th commandment and violates love for neighbor. Kaya mga kapatid, kapag hindi verified, huwag na ninyong pagulungin sa inyong mga dila at pakawalan. Dahil kapag nakalabas ito, matindi ang epekto nito sa taong involved. Amen? Alam niyo po ang pinakamagandang paraan para mapakalat ang chismis. Daanin niyo sa prayer meeting at sabihin niyong, ipanalangin natin si kapatid na ganito. Nag-aaway silang mag-asawa dahil nabalita ang lalaki ay nangangalo niya. Ang ganda ng intensyon, no? Ipanalangin. Okay, pag-pray natin si ganito. Nabalitaan ko ay bagsak pala ang kanyang negosyo.
dahil sa ganito, dahil sa utang, dahil sa ganon. Ang ganda sana ng intensyon na ipanalangin, padaanin sa prayer meeting, pero ang intensyon ay ichismis. Kung gusto mong ipanalangin, kapatid, ang isang sensitibong bagay, alam naman ng Panginoon ng lahat ng bagay eh. Ikaw na lang ang magdasal kasi ikaw naman ang concern doon sa tao. Minsan po mga kapatid, ito ang totoo. No? Naghilom na yung sugat. Gumaling na ang naging epekto ng masamang karanasan sa tao. Pero dahil na-broadcast ito, dahil nalaman ng marami, every time na makikita itong taong ito, ang akusasyon ng mapanuring, mapanghusgang mata ng tao ay nandun dahil sa naikalat ang kanyang kahihiyan. Paano kapatid kung ikaw ang nandun sa sitwasyong yun? Let us also go to the trial of Jesus. Jesus' trial. Again, balikan natin. False witnesses were brought. Matthew 26:59-61. Merong mga lumitaw na mga witness na nagsasabing narinig nila si Jesus na sinabi ang mga bagay na ito. Medyo partly totoo, partly hindi. Dahil hindi ito yung tunay na verified report, the injustices of his trial highlights the gravity of bearing false witness and the beauty of Christ's innocent suffering on behalf of sinners, even those guilty of lying. Ipinalit ang isang mamamatay tao sa isang hindi nagkasala. Ganoon katindi ang epekto ng kasinungalingan. Pinalaya si Barrabas, and on Christ's behalf, nakalaya ang isang mamamatay tao. So, ano ngayon ang role ng church at ang mga mananampalataya? Ang simbahan, ikaw at ako, ano ang ating mga tungkulin? Sa Reformed tradition, it emphasizes that the church must be a pillar of truth. 1 Timothy 3:15. Dapat ang simbahan ay maging poste, saligan ng katotohanan. At truth-speaking community is a witness to the gospel. Kaya ang simbahan at ang mga mananampalataya dapat truthful sa speech. Because truthful speech, 1, builds trust, 2, protects unity, and 3, reflects Christ. Sabi ni John Calvin, we must not only abstain from slander, but we must also labor to preserve our neighbor's reputation. Can we say amen to that, mga kapatid? Hindi lang daw tayo dapat pumigil sa pagsasabi ng kasinungalingan at pagwasak sa buhay ng iba, bagkus ay patuloy nating pagtrabahuhang ma-preserve ang reputasyon ng ating kapwa. This is a positive command as much as negative one. Now, let us look at the gospel grace for sinners. Mga kapatid, dahil napatunayan natin kanina na tayong lahat ay sinungaling, lahat tayo iparurusahan sa ating kasinungalingan. Tama po ba? We have all broken this command, whether through lies, gossip, flattery, or even being silent when we should have spoken. Ito yung matindi yung alam mo yung totoo, ikaw ang nakakaalam, ikaw ang susi ng katotohanan, and yet natakot kang sabihin. Or ayaw mong madamay. Yan po yung madalas We withhold the truth because we don't want to be involved. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng pagiging sinungaling natin at marapat tayong parusahan dahil dito, meron pong pag-asa. Ang Ebanghelyo ang nagbibigay ng pag-asa. The gospel gives hope. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us
Jesus is the only true witness. Siya po ang nagpapatotoo laban sa kasinungalingan. Jesus, the only true witness, was condemned by lies so that liars and deceivers might be justified by truth. Dahil sa Kanya, sa akusasyon sa Kanya, sa Kanyang kamatayan, He bore the penalty for falsehood so we and Barabbas could walk in truth. Amen, mga kapatid? Now, let us go to some reflection questions na pwede niyong gamitin sa mga small group. 1. Have I ever twisted the truth to protect myself or harm another? 2. Do I delight in hearing or spreading gossip, even subtly? Natutuwa ka ba sa pangangalat ng chismis? How do I respond when I hear false information about someone else? In what ways can I better uphold and defend the reputation of others? At panghuli, how does the gospel of grace motivate me to be a person of truth? Panghuling bagay, closing exhortation. Tandaan, the ninth commandment is not merely about avoiding lies. It is a call to live as truth tellers in a world of deceit, reflecting the God of truth and loving our neighbors enough to guard their names as we would our own. Amen? May our words be seasoned with grace, rooted in truth, and aimed at building others up in Christ. Amen, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless, mga kapatid.